Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. This is going to be a short episode. At medyo umuulan-ulan, ang sarap magpahinga. Gusto ko sanang mag-chill, gawin itong rest day dahil medyo napapagod ako eh. Napapagod ako sa kakahintay kung kailan nila maiuupo si Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas. A week ago, sinabi ng mga vloggers niya na the end is near. At ang daming mga quote cards ng mga DDS na kung ano-ano ang sinasabi. Ibigay na daw ang presidency kay Sara Duterte. Aayos daw ang buhay ng mga Pilipino. November 16, bago na ang presidente ng Pilipinas. A week after, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Anong ibig sabihin nun? Hindi po sila nagtagumpay sa kanilang masamang balakin na ibagsak si President Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. So, mag-chill lang sana ako. Pahinga-pahinga lang. Dahil natuturete na rin ako sa mga pinagsasasabi ni Amy Marcos tungkol sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Puro akusa, puro pagbibintang, puro narinig daw sa ganito, kaya sinabi sa kanya na ganyan, mga ebidensya daw na magpapatunay na drug addict si Bongbong Marcos. Pinipilit nilang magpa-drug test or magpa-hair follicle test si President Bongbong Marcos. At dahil hindi sila pinapatulan, dahil sinasabi nga po na walang pwedeng pumilit na magpa-drug test ang presidente ng Pilipinas. Sino man ang maupong presidente. Hindi nga ba't yan din ang sinabi ni Harry Roque? Nung time na pinapa-drug test nila si Digong, sabi niya, wala daw pwedeng pumilit na magpa-drug test ang presidente. Pero bakit ngayon? Wala silang tigil sa kakapilit kay BBM na magpa-drug test. Hindi naman kayo papatulan ni BBM. Ano akala nyo? Hindi niya alam na patibong yung ginagawa ninyo? Nung nagpa-drug test siya, 2 beses pa at lumabas na negative, naniwala ba kayo? So sa tingin ninyo, kung magpapa-hair follicle test siya at lumabas na negative, titigil ba kayo sa akasigaw ng drug addict si Bongbong Marcos? Ikakalat nyo ba sa DDS Universe na hindi drug addict si Bongbong Marcos? Di ba hindi? Siguradong hindi kayo maniniwala kung lumabas man na negative ang magiging hair follicle test ni Bongbong Marcos. So, bakit pa siya magpapadrug test? At kung ang batas na yan ay naging applicable kay Rodrigo Duterte nung time niya na hindi pwedeng pilitin ang isang presidente magpa-drug test, bakit ngayong panahon ni Bongbong Marcos? Parang gusto niyong ibahin ang batas. So, iba ang batas ni Digong, iba ang batas para kay BBM. So, ang gawin nyo na lang dahil kayo ang nag-aakusa, kayo ang dapat maglabas ng ebidensya na magtuturo na si Bongbong Marcos ay adik. So, medyo napagod na ako kakahintay kung kailan magiging presidente si Sara Duterte. So, sabi ko, magpapahinga ako. Kaya lang, meron po akong napanood na very short video clip ng isang younger Bongbong Marcos. Ilang ulit ko siyang pinanood at biglang pumasok sa isip ko. Ito kaya ang dahilan kung bakit galit na galit si Amy Marcos sa kanyang kapatid? At itong galit na to ay kinimking ni Amy ng napakahabang panahon at ngayon lang sumabog, sumambulat nung hindi niya mapasunod si Bongbong Marcos sa mga kagustuhan niya. Pansinin ninyo, mula pa nang naupo si Bongbong Marcos bilang presidente, halos lahat ng ginagawa ni Bongbong Marcos, yung kanyang mga gustong gawin para sa bansa, yung kanyang mga polisiya, ay almost laging kinokontra ni Amy Marcos. Bakit? To tell us Filipinos that she is better than Bongbong Marcos, that she is smarter than Bongbong Marcos, that she is more favored by the Filipinos than Bongbong Marcos. Isa pa, madalas sa mga speeches ni Amy Marcos, lagi niyang binabanggit si Apo Lakay. Again, bakit? To remind us Filipinos that she is the favored child of Apo Lakay because she is the oldest, na siya ang paborito ng Marcos couple, na siya ang pinakamatalino sa lahat ng magkakapatid na Marcos. Nung nanalo si Bongbong Marcos bilang presidente,
Sa mga nangyayaring pagkontra ni Amy Marcos kay Bongbong Marcos, naisip ko tuloy, gusto ba ni Amy Marcos na maging sunod-sunuran si Bongbong sa lahat ng gusto niya? Kasi ang daming polisiya ni Bongbong Marcos na kinokontra ni Amy Marcos. Para kay Amy, mali si Bongbong Marcos. Puro mali ang kanyang ginagawa. Puro mali ang kanyang desisyon. Hindi niya mapasunod. Kaya unti-unting kumukulo yung galit niya kay Bongbong Marcos. At ngayon, nakakita siya ng pagkakataon na ilabas lahat ng galit niya. To the point na kailangan niyang magsinungaling at sabihing drug addict ang ating presidente. Actually, sabi pa nga ni Amy, that her brother's drug addiction started when their father, the namesake of the current leader, was still a president and has continued to this day. She claimed it has affected his health and ability to govern. Alam nyo, itong ginagawa ng Duterte Camp, kasama na si Amy Marcos dyan, ginagaslight ninyo si President Bongbong Marcos. Gusto nyo isipin ng taong bayan na mahina si Bongbong Marcos. Intrigang sinimulan ni Digong nung sinabi niyang si Bongbong Marcos ay isang weak leader. Weak leader na ipakulong si Kibuloy, napadala si Digong sa ICC, ilang attempt ng Duterte Camp na pabagsakin si Bongbong Marcos, ilang attempt na kanilang people power kuno na wala naman silang mag-gather na enough people para makapag-produce ng another people power. Lumalabas tuloy na maingay lang ang mga DDS sa social media. Basahin ninyo ha, panay ang sigaw nila na people power, people power. Pero pag may manawagan ng people power, hindi naman sila sumasali. Andun lang sila sa kanilang comforts of their home. Nagtatype lang sa kanilang cellphone. Proof, nitong huling rally ng INC na sinabayan ng mga DDS, na sinabayan ni Amy Marcos ng kanyang revelasyon na drug addict si President Bongbong Marcos. Nagalit ba ang taong bayan? Sumunod ba sa kanila sa EDSA? Sumigaw ba sila ng Marcos resign? Hindi ba malaking failure yung revelasyon ni Amy Marcos? Kaya hanggang ngayon, kung ano-ano ang kanyang sinasabi. Magpakita na lang muna ng prueba dahil bilang accuser na kay Amy Marcos ang burden ng pagpapatunay na drug addict ang kanyang kapatid. Until such time, ang maniniwala lang kay Amy Marcos ay yung mga mahihilig sa marites, sa chismis, sa haka-haka. Then ngayon po sa panahon to, hindi na po uso yung hearsay. Kailangan magpakita kayo ng prueba. Ano na ba tayo ngayon? A country of chismoso? A country na basta maniniwala sa sabi-sabi? Kahit na ba si Sara Duterte magsabi niyan o si Amy Marcos, o si Saldico. Ganun ba tayo mga Pilipino? Hindi. Well, siguro kayo. Pero under President Bongbong Marcos, lahat by the book. Kailangan may due process. Kung may akusasyon, dapat may kaakibat na ebidensya. Kung wala, puro lang kayo chismosa. Hindi ba't sabi nga ni Sara Duterte, ang tawag sa inyo ay mga chismoso at chismosa. Kaya nga kawawang apula kayo gamit na gamit ni Amy Marcos para ipakita sa taong bayan na siya ang mas magaling na Marcos, na siya ang mas matalinong Marcos, na siya ang paborito ni Apo Lakay. Yun ang gusto niyang itanim sa isipan ng mga Pilipino, that she is the better Marcos. Nakita niyo naman nung proclamation ni Amy Marcos bilang kulelat sa nakaraang senatorial race. Anong suot niya? Barong na may lumang presidential seal ni Apo Lakay. Nakalagay dun sa seal, sagisag ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi ba mas bagay kung yan ang sinuot ni Bongbong Marcos sa kanyang inauguration? Hindi Kailangan ipakita sa taong bayan na siya nga ang leader ng Marcos family, lalo na nung nawala si Apo Lakay. Hindi nga ba't sa mga pelikulang Made in Malacanang at Martyr or Murderer, anong kasinungalingan ang inilabas sa dalawang pelikulang yan? Na si Amy Marcos ang made in Malacanang ni Apo Lakay. Na si Amy Marcos ang dida sa pamilya Marcos. Kaya nga dun sa dalawang pelikula hindi nakasentro kay Apo Lakay, kay Madam Imelda o sa pamilya nila. Nakasentro
kay Amy Marcos. Well, ewan ko na lang sa ibang nakapanood. Kasi para sa akin, nung napanood ko yung dalawang pelikulang yon, sabi ko, ba't ganun? Bakit si Amy Marcos ang bida? Hindi ba dapat si Apo Lakay? So, napag-isip-isip ko, iba to. There is something. At hindi nga ako nagkamali kasi there is something. Para bang ang gustong gawin ni Amy Marcos ay isipin natin lahat na siya ang nagpapatakbo sa pamilya Marcos. Pero mukhang hindi po yun ang katotohanan. Panoorin po natin itong maiksing video clip ni Bongbong Marcos nung kanyang kabataan. That as the head of the Marcos family, personal and political and professional, we shall always continue to stand for what he stood for. We will always stand for stability, development, justice, and unity and nationalism. O hindi po ba? Anong sabi ni Bongbong Marcos? That as the head of the Marcos family, personal and political and professional. Again, ang sabi niya, as the head of the Marcos family, personal and political and professional. So anong ibig sabihin? Biglang isinantabi si Amy Marcos? Aba, kahit na ako ang panganay, ako ang nagtaguyod sa pamilyang ito, ako ang nagkipaglaban para sa pamilyang ito, hindi ba dapat ako ang gawing head of the family? Pero bakit sinabi ni Bongbong Marcos that as the head of the Marcos family, personal, political, and professional? So sa lahat ng aspeto ng Marcos family, out po si Amy Marcos. At dahil ikaw ang laging kasama ng iyong ama, lalo na nung ikaw ay ginawang chairman ng Kabataang Barangay, sa mga events ni Apo Lakay, nandun lagi si Amy Marcos. Sa mga official events ng Malacanang, nandun si Amy Marcos bilang panganay na anak na Marcos. Tapos, sasabihin ni Bongbong Marcos na as the head of the Marcos family, magngingit-ngit ka talaga sa galit. Pero mukhang kinimkim yun ni Amy Marcos. Sabi pa ni Bongbong Marcos, we shall always continue to stand what he stood for. Na yan ang ginagawa ni President Bongbong Marcos ngayon. Hindi niya kailangan laging banggitin ang pangalan ni Apo Lakay, na parang lagi siya nakikiride on, na parang lagi niyang ginagamit ang pangalan ni Apo Lakay. Pero sa gawa, makikita natin na nasa likod ni Bongbong Marcos si Apo Lakay. Sabi pa ni BBM, we will always stand for stability, development, justice, and unity, and nationalism. Hindi ba yan ang gusto ni President Bongbong Marcos ngayon? So hindi niya nakalimutan ang mensaheng binitawan niya decades back, na ngayong siya ang presidente, isinasakatuparan niya lahat ng sinabi niya dito sa speech na to years back. So, para sa akin, kaya ginagawa ni Amy Marcos lahat ng ito, yung pagsanib sa mga Duterte at ang revelasyon na drug addict si Bongbong Marcos para sirain ang kanyang pangalan, para magalit ang taong bayan, para patalsikin si Bongbong Marcos, iyupo si Sara Duterte, and eventually, sabi nga ng marami, si Amy Marcos ang magiging running mate o vice president ni Sara Duterte. Mukhang hindi po mangyayari nun. Dahil mas marami pong Pilipino na imbis na kumampi sa ginawa ni Amy Marcos ay nagalit lang at namuhi sa ginawang pagtraidor ng ate sa kanyang nakababatang kapatid. So ano ba ang matatawag ko kung bakit nagkaganito si Amy Marcos? Dalawang salita lamang po. Selos at inggit.